aliado ng mga Duterte. Be warned, ha? Sumasakay kayo pero wala kayo. Yung mga rally nga pala, gusto ko sabihin na sana yung mga leader, tumayo kayo. Yung mga leader, yung mga tumatakbo. Kayo yung nasa harap ng tao. No? Lalo na kung gusto ninyo magmarcha papuntang Malacanang. Ang requirement dyan, mga kababayan, kung meron kayong mga pinuno, sabihin nyo sa kanila, kahit yung mga nasa itaas, yung mga politiko mismo, o kaya yung mga staff, senior staff nila, o kaya kung sino man yung mga pinuno na coordinator, mga leaders, sila yung lumagay sa harap. Hindi yung taong bayan yung nakalagay sa harap and then pagka nagratratan, wala na yung mga pinuno. Kaya ako naasar sa ganyang mga setup eh. Ginagamit yung tao to attain their selfish agenda ni kawawa yung tao. May signal pa. Wala na. Haba naman ang comment, no? Roy Nanardo, the government is for the people and by the people, Vox Populi Vox Day. Nasa masang Pilipino ang majority, kaya kami ang masusunod. Sabi niyo yan eh. Wala, yes sir, or yes ma'am, Rowena Nardo, yes ma'am. Uy, kasama rin ako doon ha. Pinoy RN. Sana ang investigahan din saan napunta mga bilyon-bilyon pondo sa Kongreso. Hindi yung selective na si BP lang. Correct. I agree with you, Pinoy RN. Shout out kay Pinoy RN. Yodi Villanueva. Okay po, Signal. Thank you, ha. Yodi Villanueva. Okay, ikaw ay moderator for answering. Motorod. May signal pa po. Uy, si Motorod. Okay. May moderator ka na rin. Pati defensor, pwede naman kasi na ang isang plano ay kung incapacitated ang Pangulo at nasa na yun? Nawala eh. At isi-circumvent naman ang Constitution, harangin si BP, Inday Sara, para take over lang either Speaker, Senate President or Speaker of the House of Representatives. Pero hindi. Nasa Constitution natin, ang successor, Vice President. Ang linaw nun. Kaya supalpal diyang AAP at PNP, uphold the Constitution. You better uphold the Constitution because the Filipino people will make sure that the Constitution is upheld. The Filipino people will stand up eh. Pagka nakita nilang, at least yung mga DDS, the Filipino people, comprising 90% na mga Duterte supporters, 90%, kahit gawin nyo na 80% lang eh. Kahit gawin nyo 70%, kahit gawin nyo 60%, 51% na still majority. Pero super majority, 90% of Filipinos support Duterte. As shown by the rallies. No? Even the Iglesia ni Cristo cannot come out with that kind of rally. Kasi ang Iglesia is about, ilan? 2 million? 4 million? So, yung nationwide rallies na yan, tsaka yung global na rallies na yan, dami nun, million-million yun. Ano pa yun? Hindi pa ganun ka, birthday celebration. So, majority wins in a democracy. 51%. You have 90% who are griping, galit na si Duterte tinanggal. So, yun yung kwento. Okay. Sana ako? Kaya hindi ko na alam eh. Ala. Pinoy RN, yung mga nag-traidor dyan, day of reckoning will come. Sabi ng mga nga ni Tatay Digong, the Filipinos are not sleeping and people will chart the destiny of our country. Thank you, Pinoy RN. Moderator ka na. Moderator ka na. So, Erica, Japanese characters, Naka, Sir Dado, Lloyd, and loud and clear po, audio nyo. Perfect. Thank you, Erica. Moderator ka na rin. Legendary Pinoy.
Legendary Pinoy. Sir Dads, mga paniniwala ka ba, magpapaniwala ka na ang punot dulo ng lahat na ito ay ang wealth of the nation? Yeah, oo. Yeah. Mayaman ang Pilipinas, interesado silang lahat. Dapat tayo, interesado sa Pilipinas. Bungkalin natin lahat ng yaman na yan, gamitin natin lahat ng yaman na yan so that we will be able to secure the future generations of Filipinos, all 120 million, and all to be born Filipinos. Kung lahat ng yaman na yan, maayos natin, na pati yung mga batas natin sa mining, no, ayusin natin kasi dapat ang yumayaman yung mismong local na kung saan galing. Kung yung yaman galing doon sa mga Muslim, dapat sila yung yumaman kasi galing sa lupa nila. Kung doon sa mga talaingod, doon sa mga ibang indigenous peoples, no, dapat sa kanila na yung kahit 50-50 sana nga o kaya a big chunk yung kanila 70-30 para makinabang yung mismong sila, yung tao nila. Yun, okay yun. Para matikman naman nila yung ginhawa, pati yung, kasi yung lupa kanila. Oh. So, they have the right to make sure yung kita do sa lupa, pakinabangan ng mga anak-anak nila. No? Bakit naman tayo makikialam doon? Dapat ang pakikialam natin ay siguraduhin natin na maayos lahat. Maayos lahat. Yung sharing, yung reinvesting back to the land sa kanila so that they will all, the sooner we do that, the richer the Philippines will be. Yaman tayo, daming ginto, daming copper, daming coal, daming oil and gas, by the billions. Meron pa tayong Benham rice, no? Philippine rice, wala pang nakikinabang doon. Tayo dapat makinabang. West Philippine Sea, usapin natin China. Baguhin natin yung constitution na in such a way na ma-define properly how we will go about with mga ganyan, may multiple claims, no? So let's all sit down with them. Ganun lang yun. Wala na yung nakailangan mas maraming claim niya. Hindi. Kung ilan tayo nag-claim, di yun na lang, parte na lang natin equal. O kaya we go by population. In China, laki-laki, di ba? 1.6 billion. Tayo, 120 million. If we will go by that, profit sharing, base sa citizen, yun yung mas logical way to do it. Hindi 50-50, yung ganun ba? Yun yung may daya ng konti ba? Tatlo tayo, split it, three-way. 33%. Panalo tayo doon. Kasi kung titingnan nyo, yung China, ang laki ng population niya, ang laki ng susustento niya. Kaya nag-aaway to dahil sa resources. Mas malaki kailangan niya kaysa sa atin. 120 million lang tayo. So if you will be logical about it, yung wisdom, let's go develop the whole fucking, the whole thing. The whole West Philippine Sea. Involved ka. Lahat tayo may claim. Okay, sit down. Ilan na population mo? And then, botohan tayo. Lahat na in favor. Yun na. And then, mag-co-development tayo. Walang gera. Lahat na kinabang. And the sooner we do it, the better. Maniwala ka yung China. Kesa yung mag-gera tayo, maging battleground ng Pilipinas, patay tayo. Mabuti pa may pakinabang tayo kahit konti. Or, you go by investment. Kung sino yung malaki ang nilabas in terms of manpower o yung costing o nung maraming paraan Maraming paraan. Kunyari, ang total development cost is $1 trillion. Magkano ilalabas ng China, magkano ilalabas Pilipinas, magkano ilalabas ng etc. Lahat na claimant. Then yung profit sharing, kumpanya. Equity na yung isa is yung social, no? Kung ilan yung tao. So parang kooperatiba. Then kung sino mas marami, yun yung mas malaking chunk ang makukuha. Equal bawat tao.
And that's logical also kasi ang isang Pilipino equal yung makukuha sa isang Vietnamese, isang Malaysian, isang Indonesian, isang Taiwanese, at saka isang Incheck. Pare-pares kayo, equal sharing. If you go by population. If you go by investment, pwede kasi gusto namin mag-invest O di ang Pilipinas, mag-invest ka ng malaki rin. Kunyari, mga $1 trillion, we put up 500 billion. Kalahati. So kalahati ng kita, kalahati ng ganansya, atin. Diba? Kasi nag-invest tayo If you go by investment, kahit umutang tayo kaliwa kanan. Kasi we're Pero yung if you go by right, mga yung UNCLOS na yan, wala, gera-gera yung abutin yan Kasi yung iba hindi naniniwala sa UNCLOS. So kahit sabihin nyo, sinasabi nila ni Justice Carpio ba yun, lahat ng mga West Philippine Sea ek na pati yung sila Tariela, pagpilitan ninyo yung na yan, UNCLOS na yan. Hindi nga naniwala yung China paano? Ay pagpipilitan mo. As if ang lakas-lakas ng armed forces natin. You develop the armed forces. That's why sinasabi ko, you come out with we should come out with a 1 trillion budget annual for the next 10 years, renewable for another 10 or 20% of annual budget, whichever is higher. And then, provided that sa first year, you set up the industries. With 1 trillion pesos, you set up the industries na kailangan. Equipment, everything, Air Force, pang air, missile, ganon. And then yung sa naval industries, etc. And then, para may trabaho. So parang nag-invest ka sa armed forces pero nag-invest ka rin sa economy. Tuhog dalawa. Makinabang yung tao by region. O di tuhog na tuhog. Para ka nagtitisis lang yan na dinedefend mo logical lahat. Tapos nun, kikita yung tao, kunyari 60 million ng population, may trabaho, elsewhere may trabaho, sa tourism, etc. Ko-connect mo yung mga magiging heavy tayo, gagawa tayo ng mga Air Force na mas we will maintain a 300,000 na armed forces, 100,000 na Air Force, 100,000 na Navy, 100,000 na Army. So, thereabouts, no? Ganun yung mix. Tapos, yung Air Force mo, 100,000, kasi dami mong airport. Yun na rin yung build mo. Kino-connect mo yung mga isla na tourist destination na doon mo nilalagay yung mga air bases mo. Doon mo ipaparada yung mga jet na gagawin mo. So through the years, you will be a heavy you will have a heavy Air Force. May missile system, may fighter, may drones, may fighter jet, may bomber, etc. Because yung kalaban nasa abroad, no? So may deterrence ka. So pwede ka ngayon magsalita ng pasigaan. Pero ngayon, yes sir. Aw. Parang aso lang tayo, putya. Tatapang-tapangan tayo sa Taiwan As if ang galing ninyo, ang galing natin na we will not last 1 month. Less than a month lang tayo. Padala lang nila yung 1 million na army nila dito Tapos tayo 180,000 AFP and reservice natin is what? Walang experience. Dapat kasi pine-prepare natin yung reservice natin na may experience. Magkaroon ng experience globally. Kevin Duldulao, lahat ng tumatakbo ngayon na politiko, lahat sila walang mga balls, yun ang malinaw ngayon. PI nilang lahat. Galit na galit si Kevin Jovel Navarro, watching here in Calibo, Aklan, sir. Thank you, Jovel. Kamusta kayo? Heidi Ching,
Wala na po tayo pwedeng pagkatiwalaan kung halos sila nagkakasabwat. Paano na kung pati ICC kasabwat na rin nila? Better to MNLF po ang ating takbuhan. Oh, yan ang AFP Kita niyo yung comment ni Heidi Ching, no? Better to sa MNLF na lang tayo tatakbo. Yan ang sinasabi ko na sa inyo AFP. You will lose your relevance. You will lose your image as the protector of the people. Nangyari yon noon sa EDSA 1 na ang iniisip nila Greg Honasan at saka nung kanyang mga yung mga RAM, the people are starting to believe the NPA silang solusyon. Sa countryside, nangyayari na yon. Mas matulid ang hustisya pagka sa NPA ka. May kangaroo court Yung pinag-aaway na kalabaw na kung sino may-ari o yung baka na kung sino may-ari, ang dali nun. Ma-establish nila and then yung gago, bang, patay ka. Ganon yung antulin. That's why when wala nang makita na tatakbuhan yung taong bayan, nag-sway na sila dito sila sa NPA tatakbo. Kung merong dapat i-liquidate na politiko, doon sila tatakbo sa NPA. Kung merong dapat bayaran sa NPA, doon sila magbayad para patayin yung politiko. Instant justice kasi. The danger there is we are now in a situation na ang AFP at yung PNP, ang perception, inutil kayo. Sinusweldong kayo, inutil kayo. Walang kumikilos sa inyo. That's why, ayan yung comment, mas mabuti pang doon na lang tayo sa Muslim magtiwala. You see? Hindi kami nagsabi niyan. Comment ng isang tao. Mugen, dapat laging may dalang Bible si BP para diretso OT. Very good idea, di ba, Mugen? Kahit nasa aeroplano siya, di ba? Tama ka naman doon. Rain on me. Tsaka lagi may kasamang judge. Judge, Protect BP Inday Sara. Angry Lens. Thank you. 77, The Last Word Angels. Shout out po, sir. Supremo Dado. Sabi ni 777, The Last Sword Angels. Kamusta na kayo? CRDP 66. Galing mong mag-analyze, Kabdado, at magpaliwanag. Thank you, CRDP 66. Okay. Moderator ka na. Pinuri mo ako, yung pala. Sino ba dito yung troll? Huwag niyo mo nang burahin. Gagawin kong moderator para burahin mo. Kung sa Japan lang si BBM, matagal nang nangyari In your dreams, Boss Idol, sana pagka nakaupo ulit ang mga Duterte sa pagka-presidente, pangunahan ninyo po sana kaming mga Pilipino na isulong ulit ang batas ng death penalty. Dapat pagka tumayo pa lang ang Pilipino, death penalty na kagad. Declaration ng taong bayan. Ako, I'll be happy. Kasama yon. Number 4 yan sa aking declaration. Number 4. O, kita mo? Number 4. Number 1, declaring a state of emergency. Number 2, terminated na ng mga hinayupak na yan. Number 3, declaring a revolutionary government. Kaya nga, nakanda na lahat. Nandito lahat. Number 4, declaring death penalty. And putting everyone under house arrest. Lahat ng sarado lahat ng airport, blah, blah, blah. Ang order sa AFP is isara lahat ng airport. Wala mo nang alis except yung mga turista, ng mga foreigner, except yung mga OFW. Pero yung mga politiko, okay, mali ang aking sinabi. Walang paalisin na politiko. No? Walang paalisin. Lalo na yung mga high profile na mga politiko sa Tuadcom, sa mga etc. Walang aalis. Yung iba, normal, alis kayo. Alis kayo. Ayaw natin mabuisit yung mga OFW tsaka yung mga turista. Yung mga may planong mag-abroad, okay lang, malis kayo. Pero yung mga troll, hindi pwedeng umalis. Yung mga vlogger na gago, hindi pwedeng umalis. Yung mga secretary, head of agencies, hindi pwedeng umalis.
Politicians, hindi pwedeng umalis. Hanggang barangay captain, hindi pwedeng umalis. Kaya, you better have a list, no? You better have a list, DILG. Kasi pag hindi kayo nagbigay ng listahan sa taong bayan ng mga lahat ng listahan ng barangay captain, lahat ng politiko, and ipapasa yun sa sa departure, whole departure order sila sa immigrations. Wala. And then lahat kayo na makukuha and matatry and then will be put on death row, doon kayo kay Bantag, DG Bantag. Reinstalled siya as the Bucor head. Oh, good luck kayo. Baka magka-COVID kayo bigla. Doon. Kung okay lang kay DG Bantag, kung tatanggapin niya ulit yung trabaho. No? Pinapasabi ko na nga, hello, DJ Bantag! Tumataba ka raw. Hello. Ano ko lang na if you still want a job, of course, you will have to defend yourself in court. Na? Yung kaso mo. Pero matagal yun eh. So, meanwhile, you are innocent until proven guilty in a court of law. Therefore, you can attend to your duties sa Bucor if you would accept. Parang mission impossible. Should you come to accept? Okay yun na. Doon ko itambak lahat. Doon na lang itambak lahat. No. Lahat kayo, mga kriminal. Hindi pa naman kriminal. You are still innocent until proven guilty in a court of law. Kaso people's court. 1 week lang yung trial nyo, mga animal kayo. Okay. Yan, isulong ulit ang batas ng death penalty para sa mga magnanakaw, traidor at durugista. If you want the Philippines to go forward to a Singapore-like status, 50% of the job is death penalty. That's 50% already. Because that will rectify, reboot the system that we have right now. Panay kurakot eh. Panay kurakot. So, if we go back to the 2016 budget, Madam President, 2016 3 trillion. Wala, wag na muna natin hangarin yung bill. Dadating tayo doon. Bill. Tsaka na yon. Ano muna tayo? Build, airport muna tayo. Air bases. Na? AFP, air bases. 1,000 air bases connecting 1,000 islands na potential tourist spot. Doon na rin yung air bases natin. 1,000 ilan? Isang squadron. Isipin mo yun, no? 12 times 1,000, 12,000. Sino? Kasi we're producing our own, di ba? Eventually, ganun. And ang reservice natin, million yung Air Force na reservice. Million. Para maraming piloto na mahilig sa computer na ganyan. Mag-practice kayo. Drone ang pag-practicean nyo. Kahit yung malilit na drone muna, gawa tayo. Malilit na drone. Pag-practicean mo, lahat na reservice mong piloto, marunong palipad ng drone. Yung maliit. No. And then, you graduate into something na drone na repair na kunyari kung kaya natin mag-produce. And then helicopter, etc. Cargo plane. Sipin nyo kung bawat probinsya may cargo plane tayo, then yung produkto nyo, ganun-ganun lang. No, iloload nyo sa umaga o sa gabi o madaling araw, loload nyo C-130. Tapos nun, ninyo. Kasi kung may country to country tayo na deal O kaya, kung kaya natin, bumili tayo. Bawat probinsya meron o whatever. Lang yung sortie ba? Para yung produkto, madali. Province to province ba? Ganon, criss-cross ba? Para mawala yung middleman. Para fresh at saka ma-allocate. Hindi yung tinatapon yung kamatis kasi walang bibili. Mura. O tinatapon yung
kalabasa, tinatapon yung talong, kakainis yun. Mantalang ang daming kailangan doon sa South. Sa South naman, 17 yung lansones, 1 kilo. Mantalang sa Norte, 200 isang kilo ng lansones. Grabe, no? So we can now plan out kung ano yung overall production ng ano natin, ng bansa natin. In accordance to the demand. And we should also ensure yung mga bigas natin na establish natin yung food security. And then we have 20 products that we can export and we are known for as the #1 producer of that product. 20 products. Kung kaya. Vietnam, did it 10 eh. Tayo, 20. Marami tayong produkto na pwede. Okay, dahil ko sinasabi. Bala na si Madam Inday. Okay. Heidi Ching, thank you. Feli Villarta, thank you. Mugen, for the benefit of the public always. Rowena, correct, Mugen. Rowena Nardo, na-excite naman ako na dinala si Bangag sa St. Peter. Ba't sa St. Peter? Akala ko sa funeral hospital para. St. Peter ba? Sa St. Peter ba? Siya, excited ka si Rowena Nardo, ha? Gawin nga kitang moderator. In your dreams, Boss Idol, sana pagka nakaupo ulit ang mga Duterte sa nasabi ko, pabalik nga pala ako, no? Angry Lens, thank you. Rain on me, protect BP Sara, sinabi ko na sa, tumigil. Ocampo Linet, magandang araw po, Kapdado, watching from Saudi. Thank you. Magandang maga din, tsaka magandang happy Sunday. Sidlak Agus, it will create printed paper monies to collect gold and put those gold to sky as an eye. At yun ang nagkokontrol ng lahat. Teknolohiya yun. Buti pa kayo, alam nyo, ako hindi ko alam eh. Conrado Olorasa, malapit na si Bangag kunin ni Taning. Reynaldo Reyes, watching from Aklan, Sir Dado, God bless always. Thank you, Reynald. Thank you, Reynald. You are now a moderator. Jody Villanueva, thank you, sir. Rain on me, protect the Filipino. Thank you. Legendary Pinoys. Sir Dats, magpapaniwala ka ba doon sa punot dulo na Wealth of the Nation? Yes. Ellen Aquino, hello po. Ang punot dulo nito, ang problema natin, kung problema pinag-usapan is yung maling palaki natin. Yung kultura natin may kulang. It starts with the family. Legendary Pinoy. Sir Dads, magpapaniwala. Ngayon. Pinoy, RN, pati defensor. Pwede naman kasi na ang isang plano ay kung okay, nasabi ko na yan. Sorry bumalik ako. Si Benito, Sir Kevin, madaming kulot ang utak na pumapasok dito sa vlogs ni Sir. Ang animal na salbahe, kinakatay na yan, di ba? Pero ini-screenshot ko na lang kasi dito ako nipe. I-screenshot nyo lang kasi Benito, pasan nyo kay Tariray. Anesela Watson, thank you. Delia Nunez de Guzman. Lord, ingatan po si BP Inday Sara, yes. Please po, Lord, ikaw, Lord, ang nakakaalam po sa ginagawa nila, kaya BP Inday. Alam nyo, kahit anong gawin kay BP Inday, pagka sinabi ng langit na hindi pa siya. Huwag kayo magpanik kasi Inday Sara is protected by God. No? Kung sinabi ni Lord na chuchugiin na si BBM o kaya magulay siya, then yun yung hanggang doon na lang siya. Pero kung kunyari ginusto ng langit na mabuhay pa siya at makapagsalita pa at okay pa siya, ang plano siguro mapaya siya, ganon. In a people power na talagang yung tao ang hahaltak sa kanya. Hindi natin alam So, dasal lang kayo. Okay?
Jadeline Humalon, just a suggestion, can Inday Sara's arrival destination be in Davao Airport? That's why it's much safer that way. It should be Davao, no? Davao, because yung Davao, tame pa yung mga tao doon. Tsaka wala masyadong mataas doon eh. Tsaka madaling kontrolin. Pero just the same, Inday should be the one who knows. Siya lang nakakalam kung saan siya dadating. Pagka nandun na, madali na eh. Tawag, secured ka, sa loob ka pa ng airport, di ka lalabas eh. May security airport. Alam nyo ba, Ka-Inday, na yung mga security guard, okay pa yon, no? Kasi, believe sila sa iyo eh. You use be confident that people will protect you. Be confident. So kung nandun ka, lumapag ka sa airport, wala nakakaalam kung saan. Pwede ka nga sa CDO, pwede ka sa basta anywhere in Mindanao, no? Lapag ka, nung Davao ka, okay, sa Cebu ka. Mahirap yung pa Cebu eh. Sa Davao, safer ka doon. Pero wala nakakaalam kailan. Pagdating mo doon, then you make calls. I'm here now at the airport. Yun, dating ngayon yung tao. Di ba? Ano ba naman, magkapi-kapi ka lang muna doon sa airport. Pero safe ka na. Pero yung alam na, pupunta ka sa airport, blah, 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 and then mag-aamas ka ng tao. Mahirap yun kasi yung mismong kalaban, they can prepare a kilometer away. Na, kung gusto kang tirahin. You are safer pagka on the ground ka na with the people, na away from it all, tas sa bahay ka na, and then maraming tao. You're safer that way. Yun sa akin lang, ha? Mientras yung marami nakakalam kung saan ka lalapag. Do it the Canyeso way. No? Do it the Canyeso way. Nobody knows. Even the wife doesn't know. The buong pamilya hindi alam. The staff hindi alam. Umaabot kami, lumalapag kami in the middle of nowhere. Ako lang kasama niya, armado ko, to the teeth, armado rin siya, meron siyang 357 dito, o Magnum 44. May Magnum 44 siya. Lagi niya sinasabi, it can stop a raging elephant. Do you know that it can stop a rampaging elephant? Manay pa, no? Parang dirty hari, no? Okay. Okay. Barok Adventures, Duterte, thank you. Ang spare tire gusto di siya spare. Ano lang siya, nag-iingat. Barok Adventures, the two highest person in the Philippines supposed to be secured. Correct! Correct, Barok Adventures. Kuha mo. President, Vice President, no brainer. AFP, PNP, kaya you're up to something. Either you're being sip-sip or you're complicit. You're a conspirator to the death of Inday Sara. Hanip kayo pagka ganon. Galit talaga tao. At kayong mga matitino dyan, sa AFP at sa PNP, you better align with the people. Hindi yung ganito. Tatanggal ang security ni Inday Sara, papalitan nyo. You do that in the sa basketball ba, pagka magpapalit kayo ng, ng rules, magpapalit kayo ng sisigaw yung referee, palit na yung rules. Wala nang 3 points, wala nang foul, magbakbakan kayo. Ganun ba yun? In the middle of it, yung Vice President, may security siya pinagkakatiwalaan, tapos ang papalitan nyo, tatanggalin nyo. Ano ba kayo? Meron kayo ibig sabihin pahiwatig doon eh. Ang dumi nyo eh. No? Kaya nga mali yung General Browner yung banat mo eh. Ngayon, kung sumusunod ka lang, you better talk to the... Pero ba't magtitiwala sa'yo? Yun yung problema eh. Mas magtitiwala pa si Inday sa security guard kesa sa ibibigay ninyong security. Tapos sasabihin nyo, yabang ni Inday. Gago pala kayo eh. Kayo lumagay. Kayo nga, may security kayo eh. Gusto nyo, tanggalin namin yung security nyo? Kunyari, mag-people power. Wala nang security ng AFP. Wala nang yung security chief of staff. Ang lumagay na security dyan, si Sante. Wala nang security yung mga general.
Wala na kayong benefit na after ma-retire kayo, meron pa rin sundalo susunod sa inyo. Tanggal yon lahat. Gago kayong... Ilan ba yung sumasama sa inyong sundalo? Pagka-retire nyo, may driver pa kayo, sagot ng taong bayan. Kakaya kayo. Tapos ganyan, security ng Vice President na inaasa ng taong bayan, mandato 32 million, tapos you will put her in harm's way. Di tama yun. Okay. Amix Vlog, hindi naman totally tinanggal security ni Inday, parang inayos lang. Then, inayos lang, pero supposed to be automatic na yung dating security incorporated. Pero naka-floating ngayon naka-floating yung dating security. Okay? Naka-floating. At saka, hindi maingay yan kung walang problema. Iingay eh. Ikaw yung subject, mag-iingay ka. Siyempre, nasaan yung pinagkakatiwala mo, nakasanayan mo, kasama mo, bakit tinanggal? May problema eh. Kaya kahit idepensahan ninyo yung ginagawa ng AFP, mali, wala sa hulog. You do not change the rule of the game rules, in the middle of the game. Hindi pwede. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Magbabago kayo ng in the middle of it. Hindi pwede. Papalitan mo yung security. Alam mo, may banta yung buhay, papalitan nyo yung security. Hindi tama yun. Diba? Ang pinakamaganda dyan, status quo. Status quo. And let the security, the commander, pick the right people. Ganon. Screen them, vet them, and then, kung gusto nyo umiikot yung tao, go ahead. Choice naman ng tao yan na dun sila. Kung ayaw nila, umalis na lang sila. Ang isa pang choice dyan, yung mga security ni Inday Sara, you get out. Kung ma-floating lang kayo, pina-floating kayo, resign na lang. Resign na lang kayo. Mga binibira naman yung signal. Meron pa ba signal? Jen Adik yata, Aw Browner, bahala na ang Diyos kay BP Inday. Hindi siya yun ng langit. Walang kwenta yung si Gibo at Anyo kasabwat mga yan sa pagpapalipat kay PRD. Ay, nako. Hindi sila nagre-resign, so kasabot sila. Sir Dads, may paniniwala ka ba ng punot dulo? Okay, sinabi ko na kanina. Delia Nunez de Guzman, yung mga men in uniform, tungkulin po ninyo, protektahan ang BP President. Diba? It's time to protect BP Inday Sara. The Filipino people, we protect her. We protect her. Huwag niyo yasa sa AFP tsaka sa PNP. The Filipino people, we protect her. If something happens to Inday Sara, we rise up. We show na galit tayo. We protect Inday Sara. We, the Filipino people. We protect. Inday Sara is an investment. Our investment. We, the sovereign Filipino people. We protect our investment. Inday Sara is an investment for the future of the Filipino people. So we better protect our investment. Kung ayaw ng AFP ng PNP to protect her, we protect her. Commander Bukay, Commander Metran, talk to the other commanders. Talk to the people of Inday. Coordinate kung kailangan nila ng added security. Allocate people, yung magagaling na may VIP security, marami tayong ganun. No? Mga retired. Kaya nga lang, may mga rayuma na. Pero okay lang kasi yung mga willing na mga bata-bata pa, train them. So habang nandyan yung iba, continuous yung Try to coordinate. And this security ni Inday can train younger ones. Di ba? Wala namang dyan. Walang dyan. Ang dapat lang matutunan ng mga tao. Ganon. Walang sabi-sabi sa asawa, kahit kanino, kaibigan, kahit sa kasama kung saan pupunta.
because the assassin will acquire information first before planning the hit. Na. That's why dalawa yung paglalabasan, yung kay Inday Sara Group at yung pupuntahan niya, yung schedule. So, if you coordinate sa telepono, pwedeng matap yung telepono. If you coordinate by way of whatever, ewan ko. Mahirap talaga mag-secure eh. Kasi the assassin will buy information. Given yon. Kaya kung meron akong 1M, magbayad ako 1M, makakuha ko ng information from somebody, text o ipapasa sa akin, the next schedule sabihin ko, gusto ko marami kaming supporter, ganun, bla bla bla. Gusto namin yakapin si Inday, gusto namin, etc. Bibigyan namin regalo, bibigyan namin to, ganun yan, no? Ito, screenshot to. O yan, ibibigay namin kay Inday. Ganun ba? O sige. Tapos ibibigay niyo information. Bayad 1M. Bayad 100,000. Baka yung 20 mil nga, makuha na information eh. Kung hindi kayo security conscious, wala mangyari. Okay, so yun yung if I'm the assassin, I'll try to get information. Once I have information, I can. So, and then, kahit nandun na, ang deterrence is line of sight. Line of sight ng hit. No? Pero iba na ngayon eh, may lason na sa iniinom. Pagka nagkaalangan dyan na may painom kayo sa kanya o may mag-shake hands na may madali na ngayon eh. Mas maraming way eh. Lason lang o virus. Administration nga, umabot ng barang eh. Hindi po, wala pa kwenta. Pinoy RN, sana imbestigahan sana na bilyon-bilyon pondo ng Kongreso. Okay, nasabi na. So hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyo. May nadagdag pa ba sa ilalim? Ako haba pa pala. Beatrice Prudente, thank you sa pinadala mo. Nori Sakaguchi, sobrang bait ni Inday, dapat doble ingat siya. Alam niyo kaya ako nagsusupport kay Inday, no? Mga FGF, kaya ako nagsusuporta kay Inday. Sa tagal-tagal kong kumikilatis ng tao, si Inday, siga. Pero mabait na tao. Yun yung basa ko sa kanya. Walang ere-ere. Mabait na tao si Inday. Pure na bait si Inday. Kumpara mo kahit sino dyan nakatayo, walang binatbat eh. Kaya that's why ako, I make it, hindi yung politika eh, pero yung bait ng tao, makatao si Inday. That's why I believe na tama yung siya yung constitutional successor. Huwag kalimutan niyo yung apelido. Okay na ako doon sa constitutional successor. Masaya ako kasi si Inday yun eh. So, we should be fighting for Inday. Protect her. Make sure na kung magkaroon ng turnover, siya yung tatayo. So, yun yung message ko, no? Paglaban natin. Cut DDS forever. Tuloy lang ang laban. Kayo nung tuloy. Papasok ako hospital eh. Para akong si Bongbong papasok ng hospital. 50-50, no? Rowena Nardo, di ba BP Sara is of Jewish descent? Kung pwede ipakontrata sa Mossad ang mga bangag. Hindi na, dito lang pero wag nyo na isipin yun. Bad yun eh. Heidi Ching, maramdaman ng isang tao ang bait ng isang tao nasa pananalita at lambing. Yeah, she's a very good person. And she is really for the Filipino people. I can sense that. No? Sir Dato, shout out from Dubai. And I have talked to people who can be an alternative president, if not Inday. I have talked to people na malayo.
Kumbaga si Inday, purong ginto. Yung iba, tanso. No? Tanso yung iba. Si Inday, puro talaga. That's why, protect her. FGF should protect her. Hindi na ako supremo. Si Bukay na lang. Bukay, make sure na, you establish connection there. Baka mamaya naman ang mailagay ninyo, panay mga kamas-kamas, Maria Max, Maria Maxwell. Yes po, ipaglaban natin si BP Sara. Di natin kakayanin kapag ang umupo ay si Tambaluson. No, hindi pwede yun. Kahit si Jesus Christ, no, hindi rin pwede. Magiging kawawa tayong lahat. Hindi pwede. Siya yung constitutional successor, period. Kapyot Vlog, watching from Mexico. Hindi pwedeng gagawa sila ng senaryo, no. Hindi pwedeng tanggalin yung constitution, no. Binoto siya ng taong bayan, binoto nila si Marcos. Pagka si Marcos di pwede, Inday Sara. Ganun lang yon, simple. Pagka hindi susundin yon, revolusyon ang mangyari. Ganun ang mangyari talaga. Hindi pwedeng sumingit ang AFP at maglagay ng sariling agenda. Hindi pwede. Wala kayong mandato. Ang mandato ng AFP is protect the Filipino people, uphold the Constitution. Di ba? And make sure that the law is followed. O, paano yan? So, yun yung Kung hindi nyo susundin yun, kalaban nyo taong bayan. Delikado kayo. Mag-away-away tayo. Okay. So, mahati yung armed forces pagka ganun. Maria Maxmael. Okay. Rowena Nardo. Maka Duterte ako kasi na-experience ko ang leadership ni Tatay since 1988. Yes, Rowena. Beatrice Prudente, masaya na nakita ko si BP sa Netherlands na meet and greet noong March 23. Buti ka pa, no? Kevin Dodolao, sabihin nyo sa amo ninyong bangag, bilisan niya kasi baka maabutan siya ni kamatayan. Tayo na nyo. Inyong mga tros. Galit talaga si Kevin, Shirley Niano, Sir Dado, kanina pa naglalambing yung mga cute mo na mong mga dogs. O nga. Ayun, yung nanay nila, ayun na magpadede. Kevin Dudulao, puntahan ninyo naman amo ninyong bangag. Archie, shout out po coming from Dubai. Heidi Ching, sir ako na po yung di sanay masyado magsalita sa maraming tao pero kapag alam ko mali ang nakikita ko, hindi pwedeng di ako iimik o magsasalita. Tama yun, Heidi. Kapyot Vlog, baka may balak silang masama kay Inday kaya nila tinatanggihan ng yun nga yung punto ron And pagka may nangyari talaga dyan, it will be dapat imbestigahan yung leadership ng AFP for removing the security. Jesse, si Cheese playing safe, ang gago, walang sariling prinsipyo. Lisa's official channel, sir please protect sa ating BP Inday Sara, tinanggalan po siya ng security. Yes, kaya nga Commander Bukay, kulitin nyo. Commander Bukay, you connect with them, no? Pagaling ka po agad, sir, maghintay po kami pagbabalik mo. Parang Leon Guerrero, no? Galing ospital. Kat, DDS forever. Thank you. Charmaine Labita, dapat parusahan ang mga bayaran ng general someday. Bayaran na general. Rudy Moralia, pagbaba nila Browner, Marbil, Pahardo, Torre, mga vloggers, media, ipatawag, imbestigahan. Let's sir, ikaw ang maging tagapaghatol. Maraming maghahatol. Basta sa akin, tagapagsalita ako na Declaration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? What's up, my digger? Pag-ikot ng gulong, sana mga general walang makuhang pensyon. Correct. I am for that. Walang makuhang pensyon, mga yawa, trader sa bayan. Correct. I agree to that. Pati yung mga MUP na retired na nagpe-pensyon na nagsalita ng alanganin.